yung pinaka-pinuno nila na siyang dahilan nagkaroon ng basig na ganyan, Oo. siya dapat ang magpaliwanag at humingi ng tawad. Hindi yung si Bianchi ang humingi ng tawad sa kanila. Tuloy si Kapudi, gusto ka rin pakitin sa Kalabat, manghingi ka rin na sorry doon sa mga Ako? marathoners. Bakit ako manghingi ng sorry? Ay, Yun ang kasi- trabaho ko eh. Kasi sabi niya, kung yung PIBC ay nagsorry, Oo. bakit si Dr. Lab ay hindi Ay, kaya mali yung magsorry? ginagawa ni Kapudi, ba't ako pahingi ng sorry? Ngayon na sa akin na lahat ng katotohanan. Kaya kung ako dito kay Beyonce, no, advice ko lamang dito kay Beyonce, huwag kang mag-sorry. Pero dahil alam kong ginawa mo yan, hindi dahil sa aminado ka na may kasalanan ka, kung hindi, ikaw na yung nag-adjust sapagkat sa tingin ko, mas matured ka mag-isip, mas may edad ka pa doon sa mga taong walang pinagkatandaan. Sapagkat pag pinag-uusapan ng edad, hindi yan nakabase lamang sa bilang ng iyong taon na nilagi mo dito sa mundong ito. Magsorry kayo doon sa pamilya. Oh. Pagsulit Bigyan sa siya. pamagitan ng karapan. Oo. Ay, Oo, mali. sila. Kasi Bakit ako, inakit mo sa social media? Oh, bakit inakyat ko na? Ayaw nga nila, hindi sila vlogger eh. Pangalawa, ako ang nagbulgar sa kanila. Sa akin, tatanggapin ko pagsusuri nila. Pero hindi si Nawares yun. ngayon, Kasi si Nawares yun, admin lang yan. Oh. Bakit, nagtataka ako, bakit ang nagunguna doon sa pagkahingi ng suri? Si Nawares yun. oo, sila. Hindi siya pwede doon. Kasi, Kung sino yung founding member nila sa Kalingap, sa PIBC Maratones, siya yung dapat maghingi ng suri. Yung unang tao na nagbisto. oo. Kasi active yung mga pamilya nanonood sa akin. Oo, nanonood niya. Pati kagabi nanonood sila. Nanonood. Dapat doon sila humingi ng tawa at humingi ng suri. Hindi yung bata ang pahingin mo ng suri. Oo. Ay, napakalaking insulto sa mga admin at saka sa buong grupo ng PIBC. Yung gano'n na yung bata ang siya manghihingi sa inyo. Oo nga, nakita ko nga yung comment ko dyan. Ay, Si grabe yun. sorry talaga. si Grabe insulto yun. Hindi maganda pakinggan. Kasi Oo. ang gagawin ng ibang grupo, babastusin nila si Beyonce. Teka muna, bakit nag-sorry si Beyonce? Kasi ang pagkasabi ni Beyonce, sorry po kung hindi ninyo nagustuhan yung suot ko. Yun ang sabi ni Beyonce. Yung pinaka-pinuno nila na siyang dahilan nagkaroon ng basig na ganyan, Oo. siya dapat ang magpaliwanag at humingi ng tawad. Hindi yung si Beyonce ang humingi ng tawad sa kanila. Tuloy si Kapudi, gusto ka rin pakitin sa Kalabat, manghingi ka rin na sorry doon sa mga Ako? marathoners. Bakit ako manghingi ng sorry? Ay, Yun ang kasi- trabaho ko eh. Magaling. Si Beyonce pa talaga ang humingi ng paumanhin sa inyo. Wow! Sabi ni Beyonce, sorry daw kung hindi nyo nagustuhan ang kanyang isinuot. Sorry daw kung sa tingin ninyo ay hindi tama yung kanyang ginawa. Yung kanyang pananamit. Aba, parang lumalabas naman na kalabisan naman nata lahat yan. At yan talaga ang pinag-uusapan nyo sa GC na lumitaw at lumabas. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong GC ng GC. Alam nyo kung bakit? Kasi yung GC na yan, hindi naman lahat kayo dyan, porket magkakasama kayo, ay pare-parehas kayo ng takbo ng pag-iisip. O pare-parehas kayo ng opinion. Yung iba dyan, tahimik lamang. Naghihintay lamang ng pagkakataon para ipagtanggol yung tao na pinag-uusapan nyo, and this time is si Beyonce nga. Hindi kayo magkakaparehas ng mga mindset. Hindi porket magkakasama kayo, ay magkakasama din ang puso at diwa ninyo sa lahat ng bagay. Kaya nga nangyayari dyan, kung sa tingin nila na hindi tama, yung isa sa mga miyembro nyo na nandiyan dyan, ay pwedeng ilabas. Ilabas ang mga pinag-uusapan nyo at ibigay doon sa isang tao, sa tao na pwedeng maglabas ng mga ganyang klaseng palabas. Naiintindihan nyo ba yung mga lumalabas sa aking bibig? Sana naiintindihan nyo. Pinag-uusapan nyo yung tao, di ba sinusuportahan nyo yan? Pati ba naman pananamit? Ginawa nyo pang big deal. Problema nyo pa yung suot ni Beyonce. At doon, kailangan pa siyang mabash. Kahit na hindi na lang natin na pag-usapan sa social media. Kahit sabihin nyo na nandiyan lamang sa inyong GC. The fact na sinasabi mo na ikaw ay supporter, ibig sabihin nito ay tumitira ka ng pailalim o ng patalikod o ng patiwarek o ng patihaya. Ganun yun. Pangit. Bad yun.
Huwag niyong gagawin yun. Ginagamit ngayon yung issue na yan ng mga basher din ni Beyonce. Ginagamit para mabash si Beyonce na dapat naman ay hindi, na dapat sana ay hindi nagiging big deal. Pero nangyari nga. Kahit sabihin niyo pa na sisihin niyo si Dr. Lab, na fact na nanggaling sa inyo yan, may parties din kayo dyan. Ngayon, pag-uusapan natin yung si Dr. Lab in just a minute. Pero ito na muna ang aking masasabi. Iwas-iwasan muna natin yung pagiging marites natin. Bawas-bawasan natin yung pagiging marites natin. Lalo na yung pinag-uusapan nyo, ang pagkakaalam ng mundo ng social media, particularly sa Kalingap, ay kayo ang supporter. Hindi natin inaalis ang inyong mga naitulong, pero ang lahat ng ito ay mababaliwala kung ito ay masasamahan naman na makakasira kahit ano pang komento ang atin pong mga sinasabi. Nakita nyo naman ang nangyari. Si Beyonce pa talaga ang humingi ng paumanhin ng sorry dahil sa hindi niya nasatisfied ang inyong kagustuhan. Dahil sa tingin niya ay hindi niyo nagustuhan ang kanyang isinuot. Para matapos na lang yung usapin, nagpakumbaba na yung bata. Imagine yung bata pa nagpakumbaba sa inyo na humingi ng paumanhin na dapat sana hindi niya naman dapat ginawa. Dapat sana hindi siya nagsorry sapagkat wala naman siyang ginawang masama. Masyado nyo lang sinensational. Masyado nyo lang pinalaki. Kung tutuusin, ito ay useless. Nonsense. Wala talaga. Gumawa lang talaga kayo ng story at pagkatapos ngayon nang lumabas yan, defensive pa kayo. At pag magsasorry kayo, dapat sorry na lang. Wala nang magtuturo. Ang hirap kasi sa atin, magsasorry ka pero nangangatwiran ka rin. Pwede ko naman magsalita your side pero hindi mo na kailangang ipaglaban pa dahil magsasorry ka nga. Ibig sabihin pag nagsorry ka, alam mo na mayroong problema, alam mo na may pagkukulang ka na dapat mong ihingi ng paumanhin sa isang tao o maging sa komunidad na iyong kinabibilangan. Sorry ka tapos nagtuturo ka. Kasi si ganito kasi siya yung naglabas niyan kasi ganyan Kasalanan nito, hindi naman namin dapat gagawin to kung di dahil sa kanya. Lahat tayo nagtuturo. Turo kayo ng turo Bakit? Teacher ba kayo para magturo ng magturo? Dami niyo tinuturo. Subalit, yung inyong mga hintuturo, nakaturo din sa sarili ninyo. Hindi ba? Nakita mo? Nakita niyo ba? Nakakalungkot. Kung sino pa yung matanda, siya pa yung ayaw magpakumbaba. Kung sino pa yung bata, siya pa yung bumababa sa level niyo. Kung sino pa yung bata na walang kasalanan na si Beyonce, siya pa yung nagpapakumbaba para mag-sorry sa inyo. Na kahit alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, pinipili niya na lamang na mag-sorry para matapos na yung issue na yan. Kahit na hindi niya dapat ginawa, kahit na tumutulo ang kanyang luha, ginawa niya pa rin para sa inyo. Kasi siya na yung nag-adjust Nakakahiya naman kasi sa inyo. Kayo na nga yun ang bash, kayo na nga yung may mga nasabi, yung bata pa, si Beyonce pa ang nag-sorry sa inyo. Ang galing. Very good, very good. Ang sarap nung padala sa Iran. Ngayon, pag-usapan naman natin si Dr. Lab. Si Dr. Lab, ayaw din mag-sorry. Lalo na pagdating sa Karaba. Kasi nga, sa tingin niya, hindi daw patas ang Karaba kapag siya ay ini-interview. O hindi raw tama yung proseso. O ang nangyayari daw ay nababash lamang siya. Wala daw tinatawag na neutral ground pagdating sa Karaba. Na imbis na maging middle lamang, balanse, ang nangyayari ay nadidikdik pa raw yung mga tao na may issue na dapat sana ay para maayos, subalit mas lalong hindi nagiging maayos. Pagkatapos daw na ma-interview sa Karaba, hindi lamang doon sa taas sa panel, kung hindi maging sa comment section man, ay nagiging magulo at hindi nagiging tama. Kita nyo naman, nabash pa raw yung admin na pumasok doon. So, sino ang gustong mag-sorry sa inyo? O humingi ng paumanhin? Sino ang dapat na umako ng kasalanan at mag-apology? Si Dr. Lab ba? Si Beyonce ba? Yung founder ba? Sino ang dapat sisihin? Sino ang dapat na umako ng pagkakamali at humingi ng paumanhin? Humingi ng patawad? Si Beyonce? Nauna pa sa inyo mag-sorry kung tutuusin. Kawawa naman yung tao, dapat hindi sana. Kaya kung ako dito kay Beyonce, advice ko lamang dito kay Beyonce, huwag kang mag-sorry. Pero dahil alam kong ginawa mo yan, hindi dahil sa aminado ka na may kasalanan ka, kung hindi, ikaw na yung nag-adjust. Sapagkat sa tingin ko, mas matured ka mag-isip, mas may edad ka pa doon sa mga taong walang pinagkatandaan. Sapagkat pag pinag-uusapan ng edad, hindi yan nakabase lamang sa bilang ng iyong taon na nilagi mo dito sa mundong ito.
ang edad ay nakabase sa tinatawag nating respeto doon sa kanyang mga ginagawa at pinagkakatandaan. Tandaan nyo yan. Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Parang ang gulo. Ako rin, naguluhan din ako eh. Pero para maging malinaw sa ating lahat, huwag mo nang antayin pa na iba ang umako ng iyong pagkakamali, na iba yung mag-sorry para sa'yo. Nakakahiya yun. Nakakahiya. That's very shameful. No? Si Beyonce pa talaga na bata ang magsasorry para lamang matigil yung issue na yan na dapat sana ay ginagawa ng mga matatanda. Kaya para dito uli kay Beyonce, hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan, ginawa mo lamang yung paghingi ng paumanhin, alam ko, para matapos ang issue. Ginawa mo lamang yan para di na masaktan pa ang iyong pamilya. Kay Beyonce, saludo ang Adonis ng Kalingap sa iyo. Pasasaan din, makakamit mo ang hustisya at makikita nila kung anong klaseng pagkatao mayroon si Beyonce. Na hindi lamang nakikita sa itsura ng pananamit, kung paano magdala ng damit, kung hindi nakikita sa itsura ng kanyang pamumuhay at pagdadala ng kanyang buhay. Yan.